yung nag-order kahapon na magpapaak daw ko. Kakaiba ang marketing strategy ng lalaking ito para makabenta ng inilalako niyang langis o lana na sinasabi niyang pangontra di umano sa kamandag ng ahas. Kaya hindi masayang yung lana, magamit para pinakang kubra. Nagde-demo siya ng pawis buhay. Ang sarili niyang hinlalaki ang siya mismong pinatuklaw sa dala niyang kobra. Ay, nagbigo, bigo. Sige pa rin sa kubra, asin. Klaro na kayo na, kadugo na. Sa halip na magpadala sa doktor, nag-spray lang siya sa kanyang kamay, braso, pati na bibig nang ibinibenta niyang lana na di umano hindi lang pangontra sa kamandag ng ahas, Okay, simpihan naman kasi gusto magpapaak niya. Okay, sa magpapaak. pati na rin daw sa iba't ibang malulubhang sakit. Sa kanyang ginawa, lingkisan naman kaya siya ng swerte ngayong Year of the Snake? O tuluyan na siyang magiging kwento? Ang lalaki, taga rito sa Malaybalay, Bukidnon, na heto, matapos magpakagat sa ahas, buhay na buhay pa rin. Si Rene, hindi nito tunay na pangalan. Kagat ng ahas to. Ang ahas na tumuklaw sa kanya, isa raw makamandag na Samar Cobra. Equivalent yung venom niya dun sa Philippine Cobra natin. So, lethal siya. Within 2 hours, magpapakita ka na ng simptomas. Kung hindi ka maaagapan, ay pwede ka talaga mamatay. Ay, nagbigo, bigo. Maramdaman ko naman, mainit, parang may baga dito. Dumadaloy, pumunta dito sa katawan mo. Pero hindi raw siya nababahala. Tiwala kasi siya sa bisa ng kanyang lana na sarili raw niyang formulasyon. Ibinibenta niya ito ng 100 pesos. Mahirap to gawin. 4 na araw. Ay, nagbigo, bigo. Pag magpakagat ako, dyan lang sa mga tao na mag-order. Ngayon, pakagat ako. 10 minutes, ubos la ang 70 pieces. Isa sa mga nakumbinse sa produkto ni Rene ang magsasakang si Willie na natuklaw rin ng cobra habang nagtatanim sa kanilang bukid. Masukal yung daan. Doon, nakagat ako ng ahas doon sa paa. Kaya agad niya raw itong pinahiran ng nabiling lana kay Rene. At hindi lang daw niya ito ipinahid sa katawan. Ininumpa niya. Ang lana kasi, di umano, hindi lang epektibo pangontra kamandag, mabisa rin daw gamot sa kanyang mga sakit. Itong may stroke ako, inabot ng 200 eh. Pati BP ko, ang taas na ng BP ko. Itong nasa papel na ito, kanito, blood test ito. Yung glucose ko, pre-diabetic dito is 105. Magastos ako ng 20,000 bawat buwan. Sabi ko, Dok, gaano ba katagal itong gamutan natin? Sabi niya, forever na yan eh. Hindi nagagaling yan. Pag-herbal ako. Nakakatulong na ako na mahimbing. Normalize na yung blood pressure ko. Si Ronnie naman, lana rin daw ni Rene ang ininom nung naaksidente siya sa motor. Ito ang sugat ko. Yun, tumutulo yung dugo. 70 na po yung dugo ko. May dala-dala ko niyan langis niyan eh. Ininom ko ng klati. Yung galing sa hospital sa Mapolo, 70. Pagdating ko rito, 75. Ibig sabihin na tigil yung dugo. Hindi na bumaba dahil sa langis. Bago gumawa at magbenta ng lana, tagagapas daw talaga ng damo sa kanilang barangay si Rene, kung saan siya nakakaengkwentro ng iba't ibang mga klase ng ahas. Anaay ning kuan sa kuang nga ipapanakop ko og kubra. May Chinese, may Koreano, bibili din sila 300 per head sa kubra. Sabi nila, pag uminom sila, energetic ang katawan nila. Kapag natutuklaw daw siya ng ahas, ang kanya ng laging first aid o paunang lunas, pahiran ng lana ang parteng kinagat ng ahas. Yung altar, wala may sakit ang hawak, wala may gwadya. Ibutan mo yung altar. Nitong Huwebes, ang mga lana ni Rene, inilako niya sa palengking ito sa bayan ng Valencia. Wala mapakat ng kubra, habahin kung inamyan. Mapakat ng punato, nito kung bahit. Muna siya ang number, diabetic, cancer, o pinahanan, mayumang, breast cancer. Maya-maya pa, inilabas na ni Rene ang mga ahas. Sa, kaya kini, basta, pagpunta sa anak, tapos na siya, yung paako na ako. Pero hindi pa man nagpapatuklaw si Rene sa dala niyang Samar Cobra. Marami nang napabili ng kanyang lana. Minsan pag mga bata o hindi magandang pakiramdam, pag sumasakit yung tiyan, nilagyan ko, tapos okay na yung bata. Nakabenta siya ng 30 mga bote. Kaya ang kinita niya nung araw na yon, 3,000 pesos. Pero
Pero saan ba talaga gawa ang tinda niyang lana? Kung kakainin mo yon kahit dahon, maanghang, yan ang gamot. At totoo bang nakagagamot ito? Based on present evidence, Malalaman Yung dagta po nito ay pwede po sa aming pagbabalik. Si Rene mula Malay-Balay sa Bukidnon para makabenta ng tinda niyang lana, nagpapakagat muna sa dala niyang makamandag na kobra. 10 minutes, ubos la ang 70 pieces. Para hindi raw siya tablan ng kamandag nito ang kanyang sugat, pinahiran ni Rene ng lana na siya raw mismo ang gumawa. At himala nga raw na hindi siya napaano. Pero saan nga ba gawa ang itinitinda niyang lana? Ayon kay Rene, sa minsang paggapas niya sa bundok, may nakita siyang dalawang naglalabang mga kobra. Hayaan mo lang yung kubra na nag-aaway, huwag mo lang galawin si may mamamatay na isa. Yung isa na buhay, kukuha yan ng gamot. Hanggang sa lumingkis daw ito sa isang klase ng halaman na kung tawagin nila, soro-soro. Gamot to ng kagat ng banakon, kubra, kahit anong uri na venom. At para maging mabisa, hinaluan pa niya ng isang klase ng halaman. Hugis pichel, kaya tinawag na pitcher plant. Ang mga dati ng napitas na pitcher plant, isinalang sa kaldero at saka hinaluan ng palm oil. Ito kahit kumukulo na malakas, ganunin mo, hindi yan para lang 40 degree. Nung kumulo, inihalo niya ang soro-soro, sinala. Ito pinakuluan ko, lagyan pa din siya ng mantika kasi napakaanghang pag hindi. At isinilid sa bote. Pero may medicinal properties ba talaga ang mga halamang ito para makagaling ng sakit, lalo na bilang pangontra sa kamandag ng kobra? based on present evidence, walang sure na talagang nakakagamot each of those plants na sinasabing kasama doon sa langis. We really advocate the use of medicinal plants. But this should be evidence-based. So, kung wala pang ganito, doon muna tayo sa mga treatment na sigurado. Yung pitcher plant, meron kasi siyang parang sapot or parang meron siyang likido na itatrap niya yung insekto mamamatay. Delikado po ito makain kasi yung dagta po nito ay pwede pong malason. Maaring nakatulong sa kanila yung placebo effect. Ito yung paniniwala ng mga tao na ang isang bagay effective, pero in reality, ito ay wala naman talagang therapeutic effect sa kanila. Hindi siya tinablan nung kamandag is most likely dry bite nga siya. So walang venom yung snake na kumagat sa kanya. Mga venomous snakes, pagka ginagamit nila yung venom nila, either pag kumakain or for self-defense, it usually takes minimum of 1 week bago siya mag-replenish. Kahit kumagat sila ng kumagat. Pag walang venom talaga, walang mangyayari. Normal na sugat lang siya. Isa lang po ang solusyon sa kagat ng ahas. Anti-venom lang. Wala na pong iba. Kung hindi sila maniwala, hindi naman ko pumilit sa kanila. Mali ang ganyang gawa na ginagamit natin yung mga wildlife para sa personal gain. Kung wala siyang mapakitang mga tamang permit para mag-keep ganitong klaseng hayop, pwede talaga siyang makasuhan. Ibalik ko yan. Doon ko sa barangay ko nakuha, itawan ko dyan. We have a lot geographically isolated and disadvantaged area. We had check-ups, we had dental services. Sinusubukan naming abutin yung medyo malayo talaga. Sa bansang nakalingkis ang kahirapan, ang nananatiling sagot para sa marami nating mga kababayan, pagkapit sa alternatibong mga gamot kahit pa hindi ito suportado ng mga eksperto at pag-aaral. Napakadelikado nito, pwedeng ikapahamak. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.